Mahal na mahal kita. Hindi kita nayakap pero kung ka, saka kita nayakap. Tinitignan namin na isa sa mga naging sanhi ng ng pamangkin ko dahil sa sobrang dami na nag-judge sa kanya sa social media. Minsan sa likod ng mga ngiti sa social media at milyon-milyong views, may mga problemang pilit itinatago. Isang modelo na tila nagsisimula pa lamang sa kanyang karera ang biglaang nawala. Maraming haka-haka ang lumitaw. Ngunit ang tila malapit nang matunton ang kasagutan, isang trahedya ang muling sumalubong. Ang dalawang magkasunod na pagkawala ay nag-iwan ng maraming tanong sa pamilya habang sinusubukan nilang intindihin ang malagim na pangyayari. Ipinanganak ang modelo na si Gina Lima noong January 27 sa Bayugan, Agusan del Sur, ang bunso sa 4 na magkakapatid. Hindi tiyak ang kanyang eksaktong taon na kapanganakan pero sinasabing maaring 2002 kaya tinatayang 23 years old siya nang mangyari ang insidente. Lumaki siyang malapit sa pamilya lalo na sa kanyang mga ate. Sa social media kapansin-pansin ang lambing ng isa sa kanyang mga kapatid na paulit-ulit siyang inaanyayahang umuwi na kung isasalin sa Tagalog ay, "Miss na kita, Gina Lima. Kami 4 na nandito sa Bayugan. Sana nandito ka rin sa Bayugan. Ingat ka palagi dyan sa Manila." Isang mensahe na puno ng pangungulila. Isang paalala ng distansyang hindi nila akalaing magiging huli. Si Gina ay nag-aral sa San Jose High School sa Mauban, Quezon. Isang lumang litrato ang muling ibinahagi ng kanyang ate, si Gina na naka-majorette uniform, nakangiti habang ipinagdiriwang ang 23rd Foundation Day ng paaralan. Mula roon lumipat siya sa Maynila at nagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa STI College, Santa Mesa. Ito'y ayon sa kanyang Facebook profile. Hindi nakapubliko ang kursong kinuha niya, isa sa mga detalye ng kanyang buhay na nanatiling pribado. Mula sa Agusan lumipat si Gina papuntang Quezon City. Dito unti-unti siyang nagsimulang bumuo ng pangarap at unti-unting nakilala sa social media. Madaling kumalat ang label na isa siyang Viva Max artist, ngunit ang tanging nakatalang nagawa niya sa IMDb ay ang My Fairy Tale Love Story, isang proyektong mula sa Regal Entertainment. Gayunpaman lumabas ang pangalan niya sa isang photoshoot na pinamagatang The Model Life Open Shoot Viva Max Edition in Antipolo na nakuha noong March 29, 2025. Isang pahiwatig na maaring naging bahagi siya ng mga campaign o model-led events ng Viva Max, hindi man lang bilang artista, ngunit bilang modelo. Sa IG, makikita ang sunod-sunod na professional photoshoots pati na rin ang ilang brand promotions. Sa social media, lumakas ang kanyang presensya. Sa TikTok, meron siyang 1.4 million followers. Sa Facebook, meron siyang 410,000 followers. Samantalang sa Instagram ay meron siyang 180,000 followers. Isang mabilis sa pag-angat na hindi pangkaraniwan at maaring nagdala sa kanya sa isang mundong mas malaki at mas mabigat kesa sa inaasahan. Sa bawat litrato, sa bawat video at sa bawat caption, makikita ang isang magandang babaeng puno ng energy. Kita rin na mahilig magbiyahe si Gina. Makikita sa Instagram ang mga sandali ng saya, travel photos, nightlife, tawanan, kasama mga kaibigan, mga gabing puno ng musika, sayawan at usapang hindi madaling kalimutan. Isang highlight sa kanyang IG story ang pagbisita niya sa Singapore, Universal Studios, Sentosa, Merlion. Mga lugar na madalas puntahan ng mga nangangarap at minsan mga gustong makaranas ng pansamantalang kaginhawaan. Sa likod ng mga post na iyon may mga bahagi ng kanyang buhay na nanatiling hindi alam ng publiko. Isang kwento ng pag-alis sa probinsya, isang paghanap ng bagong landas sa lungsod, at isang pangarap na tila abot kamay na hanggat bigla na lamang nangyari ang isang insidente. Noong umaga ng November 17, 2025, tumigil ang mundo para sa pamilya at kaibigan ni Gina. Isang balitang kumalat online, isang pagkawala na biglaan, hindi inaasahan at puno ng mga tanong. Ayon sa mga lumalabas na post mula sa mga kaibigan, natagpuan daw siyang walang malay sa isang condominium unit. Sa una may mga aligasyong maaring may foul play at habang naghihintay pa sila ng autopsy results ay mabilis na kumalat online ang panawagang #Justice for Gina Lima. Sa condo unit ayon sa SOCO, walang bakas ng sapilitang pagpasok. Walang matinding bakas ng struggle. Subalit may mga marka sa hita ni Gina, mga markang hindi pa rin maipaliwanag ng tuluyan. Sa gitna ng mga lumalabas na screenshot, may isang post na muling sumulpot.
Isang story na nirepost ni Gina 3 araw bago siya pumanaw. Tungkol ito sa isang babaeng nakaligtas mula sa isang abusadong relasyon kung saan sinadya umano ng partner na mahawa siya ng HIV. Nag-react si Gina gamit ang emoji na umiiyak na mukhang pinipigil ang luha. Bago pa ito, isa pang post ang kanyang ibinahagi. Anya, Lord, kahit isang matinding plot twist lang before Christmas. Please, yung tipong biglang may good news, may closure, may miracle, o kahit simpleng peace of mind lang. Pagkaraan ng ilang araw matapos ang kanyang pagkasawi, maraming nagbalik sa post na iyon at ang kanyang fans ay nagsabi na hindi ito ang plot twist na kanilang inaasahan. Sa gitna ng pagdadalamhati, mas piniling manahimik ng kanyang pamilya. Habang dumadagundong ang social media sa sari-saring komento, haka-haka at opinyon, may isang katotohanan. Ilan lang ang tunay na nakakaalam sa kwento ni Gina at mas kaunti ang nakikinig sa mga nagluluksa para sa kanya. Ang nangyari ay nag-iwan ngayon ng mga katanungan na walang kasiguraduhang masasagot. Kung tatanungin ng mga malalapit kay Gina, iisa ang sagot nila. Siya ang babaeng may malaking pangarap at mas malaking puso. Sa Facebook niya makikita ang mga mensaheng iniwan ng mga kaibigan, mga linyang puno ng panghihinayang at paghanga sa determinasyong meron siya. Isa sa mga pinakahuling post na kanyang nirepost, 5 araw bago siya pumanaw ang nagsasabing, "Dear self, in 5 years I'll make you proud, I promise." Parang isang pangakong bitbit niya araw-araw. Isa sa mga aspeto na tinitignan ay bago ang kanyang pagkawala, may mga ulat na may romantikong ugnayan siya sa modelong si Ivan Cesar Ronquillo. Ngunit sino nga ba si Ivan? Kung titignan ng mga social media account ng lalaking ito ay hindi na ito makita. Maaring naka-deactivate or disabled ang mga ito. Isa itong detalyeng agad nakatawag pansin sa maraming sumusubaybay sa kaso. Sa ulat ng lokal na media noong November 17, 2025, hindi pa isiniwalat ang mga pangalan ni Gina at ni Ivan. Ayon sa mga paunang impormasyon, sinabi ni Ivan sa mga otoridad na magkasama raw sila sa kanyang tahanan nang mapansin niyang hindi na humihinga si Gina. Isang autopsy ang iniutos upang matukoy kung may pisikal na pananakit na maaring makaapekto sa kanyang pagpanaw. Habang wala pang opisyal na resulta, patuloy ang pag-aantay at ang mga tanong. Patuloy na umiikot ang mga balita at sa pagkasawi ni Gina Lima, mas lalo pang lumalim ang misteryo na magsalita ang mga otoridad. Sa panayam ng lokal na media, sinabi ng QCPD CIDU Chief Colonel Edison Uwano, so far wala pang nakita na speculation o mga marka na dahilan sa pagkasawi ng biktima. I-open natin kapag may doubt kayo kung may foul play or natural cause para malaman talaga. Isang malinaw na pahayag sa puntong iyon ng investigasyon. Wala pang matibay na senyales ng pananakit. Dinagdag pa ni Uwano na ayon sa mga kapatid ni Gina, hindi raw kailanman nag-report si Gina ng anumang pananakit mula kay Ivan. Dahil dito hindi pa maituturing na suspect si Ivan. Hindi hanggang lumabas ang opisyal na autopsy ng PNP Forensic Group sa Camp Crame. Gayunpaman sinabi rin ni Uwano na kung makita doon na may foul play, maghahanap ang CIDU ng suspect kung sino ang responsable, posible ay homicide. Sa condominium unit ni Ivan, nakakuha rin ng mga pulis ng mga tableta at hinihinalang kush o bawal na dahon na isinailalim sa laboratory testing. At habang wala pang pinal na sagot, mananatiling bukas ang kaso, lalo pat ang pansamantalang sanhi ng pagkasawi ay cardiorespiratory distress. Pero hindi dito nagtapos ang tensyon ng publiko. Dahil 2 araw lang ang lumipas, may isa pang nakakabiglang balita. Madaling araw ng November 19, 2025, habang patuloy pang nagluluksa ang mga nagmamahal kay Gina, isang anonymous report ang dumating sa La Loma Police Station. Ayon kay Lieutenant Colonel Jose Luis Aguirre, may nag-report po sa amin na itong boyfriend na si Ivan Cesar Ronquillo ay voluntaryong tinapos ang sarili. Natagpuan si Ivan na walang malay sa parehong condo unit kung saan ilang araw lang ang nakaraan na diskubre niya si Gina. Agad siyang isinugod sa Quezon City General Hospital, ngunit tuluyan na siyang pumanaw. Noong November 18, 2025, lumabas ang isang medical legal certification na ipinakita ng Regional Forensic Unit sa Quezon City. Nakasaad din ang mga paunang natuklasan mula sa autopsy. Mga detalyeng mas nagdulot pa ng mas maraming tanong kesa sagot. Pinangalanan sa dokumento ang biktima bilang si Gina Calvo Lima. Ang sanhi ng kanyang pagkasawi ay hindi matukoy.
Isang konklusibong nagsisilbing simula ng mas malalim na investigasyon. Nakita sa labi ang ilang senyales na nagsisimula pa lang itong mabulok, tulad ng pag-itim ng balat sa likod. Pero may iba pang napansin ng mga doktor. May mga gasgas o marka na hindi nakakasawi. Taliwas ito sa mga kumakalat na siya ay inabuso ng kanyang kasintahan. Nakitaan din ang paninikip ng dibdib at ang mga baga ay puno ng likido. Mga palatandaan na kailangan pang pag-aralan ng mas mabuti. Kaakibat nito, may isang video na ibinahagi ang kanyang kasintahan. Nakita siyang gumagamit ng nebulizer. Ipinapahiwatig nito na maaring mayroon na siyang mga problema sa paghinga o sa puso bago ang insidente. Para naman malaman ang tunay na dahilan ng pagkasawi, kinuha nila ang parte ng tiyan, pulang likido, swab sa maselang parte at iba pang bahagi. Dadaan lahat ito sa toxicology at iba pang test na kayang magpakita ng mga bagay na hindi nakikita sa simpleng tingin. Ayon sa ulat, hindi pa rin matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi hanggat hindi lumalabas ang mga resulta ng laboratory test. Kaya hanggang ngayon nakabiti ng investigasyon. Naghihintay ng sagot. Mga sagot na tanging siyensya at pagsusuri lang ang makapagbibigay. Ito pa ang ibang pahayag ng pulisya. Parang bumigay daw po ang puso, parang ganun. Parang humina yung puso niya at saka lungs niya. Kumbaga sa layman's term natin is nanikip yung dibdib. Yun po yung paliwanag po ng doktor. Habang nangyayari ito, may pamilyang naghihintay at umaasa. Sinusubukan nilang intindihin ang bigat ng nangyari. Mahal na mahal kita. Hindi kita nayakap pero kung ka saka kita niyakap. Hindi ko na ipadama sa yakap na yun. Tinitignan namin na isa sa mga naging sanhi ng ng pamangkin ko dahil sa sobrang dami na nag-judge sa kanya sa social media. Hindi ko alam kung saan nila kinuha. Sana maging lesson to sa lahat. Sa isang iglap mula sa isang kaso na puno ng tanong, bigla itong naging dalawang magkahiwalay na pagkasawi. Magkasunod, magkaugnay at lalong nakapagdulot ng maraming katanungan sa publiko. Sa mismong madaling araw bago siya natagpuan, nagpost pa si Ivan ng sunod-sunod na larawan at video kasama si Gina. Mga alaalang halatang puno ng lambing at kirot. Sa isang caption nilagay niya, "Mahal na mahal kita, Gina. Hinding-hindi ko kaya na wala ka sa tabi ko at hinding-hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Sobrang sakit na sa tabi pa kita na wala. Hayaan mo, sa'yo at makakasama na kita. Alam na natin sa ating dalawa na walang makakapigil sa pagmamahal natin." Sa isa pang post, ipinakita niya ang mga sugat at marka sa kanyang katawan na isinisi niya sa isang lalaki. Isang pahiwatig na nagbukas ng panibagong tanong, ngunit hindi pa rin napapatunayan ng mga otoridad. Ayon sa ulat, 3 taon nang hiwalay sina Gina at Ivan bago pa nangyari ang insidente. Isang detalye na lalo pang nakakalito sa publiko at isang dahilan kung bakit hinahanap ngayon ang mas malinaw na timeline. Ang tanging malinaw, ang parehong kaso ay nanatiling bukas. Kapwa hinihintay ang buong resulta ng autopsy at toxicology test. 2 buhay ang nawala, 2 pamilyang naghahanap ng sagot, at isang online community na hindi alam kung alin ang totoo, alin ang haka-haka, at alin ang dapat paniwalaan. Habang lumalalim ang investigasyon, lumalalim din ang mga tanong. Ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng condominium unit na iyon? Bakit 2 magkaugnay na puso ang parehong natagpuang wala ng buhay? At sa bawat tanong na bumabalot sa kasong ito, iisang bagay ang malinaw. Gusto ng mga nagmamahal kay Gina ng sagot. Hindi chismis, hindi haka-haka, kundi ang tunay na kwento. Tunay nga ang masasakit na salita ay hindi biro. Pwede talagang magdulot ng malalim na sugat o mas malala pa o wala ng buhay ang isang tao. Kaya maging maingat tayo sa bawat salitang binibitawan natin. Kung wala tayong mabuting masasabi, mas mabuti pang manahimik. Naway maging aral ito sa ating lahat. Hindi sapat na may narinig tayo o may nakita tayong kaunting impormasyon para husgahan agad ang isang tao. Minsan mas mabilis pa tayong maniwala sa chismis kaysa alamin ang buong katotohanan. Maglaan tayo ng oras para mag-obserba, unawain at humanap ng katotohanan bago magbigay ng hatol. Higit sa lahat, maging mabuti tayo sa kapwa. Hindi natin alam ang pinapasa nilang pasanin sa loob. Ang simpleng salita ay pwedeng magpabigat o magpagaan ang kanilang dinadala. Kaya piliin natin maging maunawain, magpakita ng kabutihan at maging dahilan ng pag-angat, hindi pagbagsak ng iba. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section.
Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!